Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, panukalang batas na layong buwagin ang travel tax, lusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Oil Price Monitoring App na GasWatch PH, binuo ng isang Pinoy kasabay ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Boracay Island, magdaraos ng unang Eidul-Fitr celebration. Dalawang Filipino resto napabilang sa 51 to 100 list ng best restaurant sa Asia ngayong 2026. Filipino-Italian skier Francis Cesarelli nagwagi ng 3 ginto sa Montenegro Championships. At Thai GL star Scout Jane nagpasaya ng Pinoy fans sa kanilang fan meet. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para po ito sa mga katulad kong biyahero at mahilig mamasyal. Lusot na kasi sa ikatlong pagbasa sa House Plenary ang panukalang batas na tuluyang bubuwag sa iniinda ng maraming Pilipino na travel tax. Kung paano ito makatutulong kay Juan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Sa botong 257 na pabor at tig-isang tutol at abstain, aprobado na sa ikatlo't huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong buwagin ang travel tax. Kasunod ito ng kalipat-kanong panawagan ng publiko laban sa naturang buwis na di umano ay dagdag pasakit lamang at di makatarungan, lalo't hindi naman daw umano nakikita ang pakinabang nito. Inaasang makatutulong ito para pagaanin ang gastusin ni Juan, pataasin ang travel competition dahil may hikayat nito ang mga Pinoy na mas maglakbay at bilang pag-align din sa polisiya ng ibang mga bansa sa ilalim ng ASEAN na mas mapadali ang mobility sa loob ng rehiyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 9593 o ang Tourism Act of 2009, ang travel tax na karaniwang naglalaro mula 1,620 pesos para sa economy business class hanggang 2,700 pesos para sa first class ay ipinapataw para sa pagpapaunlad ng pambansang turismo, edukasyon at kultura. 50% mula rito ang napupunta sa pangangalaga ng tourism infrastructure, 40% para sa tourism-related programs sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED, habang 10% naman para sa proteksyon ng ating kultura at tradisyon. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, bagamat pabor siya sa pagpasa ng panukala, paalala lamang ito na dapat paglaanan ng mas malaking pondong sektor ng edukasyon at hindi ito dapat ipinapasa sa mga mamamayan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa gitna naman ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas, palaisipan na sa mga motorista kung mayroon pa kayang murang presyo ng gasolina ngayon. Kaya naman isang application ang binuo ng isang Pinoy kung saan maaaring bantayan ng mga mamimili ang presyo ng gas araw-araw at kung ano ang pinakamurang mabibili sa merkado. Kung ano ang hashtag Wais na app na yan, alamin sa report ni James Galange. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Middle East, epekto nito ay patuloy pa rin ang pagsipa ng presyo ng petrol sa merkado, kung saan apektado ang iba't ibang konsumo ng langis sa Pilipinas. Kaya naman isang application na kasalukuyang dinedevelop ng tech developer na si Kat Adrias na kayang i-monitor ang maging galaw ng presyo ng gasolina at ito yung tinatawag niyang GasWatch PH. Dito ay pwedeng masilip ng publiko ang pinakamurang gas na mabibili ng mga consumer sa National Capital Region o NCR. Hassle-free ang naturang application dahil sa mahigit 1,000 gas station sa Metro Manila ay pwedeng i-categorize ng publiko ang settings na nakadepende sa kanilang lokasyon, uri at brand ng langis.
Habang para naman sa mga may food business o di naman kay panggamit sa bahay, makikita rin sa naturang app ang presyo ng mga cooking gas gaya ng gasol, LPG at Solane. Samantala, paalala naman ng Department of Energy o DOE na patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng petrolyo kung sakali magtatagal pa ang sigalot na nagaganap sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Kung saan apektado ang pag-import ng langis ng isara ng Iranian military ang Strait of Hormuz, ang oil shipping choke point ng mga barkong nag-aangkat mula sa Middle East. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kauna-unahan namang pagkakataon, magkakaroon ng selebrasyon ng Boracay Island para sa Hari Raya o ang tinatawag ding Eid al-Fitr na isang mahalagang pagdiriwang ng mga Muslim para sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Bibida rito ang mga cultural performance, summer activity at community gathering. Kung ano pa ang mga dapat abangan sa The Metro News Report ni Mili Borja. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pagkakasama ng Boracay Island bilang ika-6 na Best Island in Asia sa Destination Reader's Choice Awards 2026. Ayon sa DOT, patuloy ito ng patuloy ng pag-angat ng Boracay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa rehiyon. Kilala sa puti nitong buhangin, malinaw na tubig at world-class na karanasan para sa mga turista. Sa 19th edition ng Naturang Awards, kinilala ang kahusayan sa industriya ng paglalakbay sa Asia Pacific, kabilang ang mga nangungunang isla, hotel, airline at iba't ibang travel experiences batay sa boto ng mga mambabasa. Magugunit ang kamakailan, napasama rin ang Palawan bilang Best Island in Asia dahil sa mga malilinis na dalampasigan, limestone cliffs at mayaman na marine biodiversity na umaakit sa mga lokal at dayuhang turista. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang kainan naman tayo. Muli na namang pinatunayan ng bansa ang pagiging home of good food matapos mapabilang ang dalawang Philippine restaurants sa 51 to 100 list ng top 50 best Asian restaurants this 2026. Kung ano mga kainan na ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Dalawang Filipino restaurants ang nakapasok sa 51 to 100 list ng Asia's 50 Best Restaurants ngayong taon. Sa listang nilabas ng Asia's 50 Best Restaurants, nasa 71st place ang Toyo Eatery Restaurant sa Makati City. Habang nasa kasadang pwesto, ang restaurant na Celera na mula rin sa Makati. Ang Toyo Eatery ay pagmamayari ng mag-asawang Jordi at May Navarra kung saan prioridad ng mga Pilipino at pagkaing Pilipino. Kabilang sa menu ng Toyo Eatery ay makakaibang pagkain ng kamayan kung saan ninanggan yung mga customer na kumain gamit ang kamay habang nakaserve ang pagkain sa dahon ng saging. Noong 2023, nasa 42nd spot ito at umanga siya sa 24th spot noong 2024 habang nakaraang taon na ay bumalik ito sa 42nd spot. Samantala, ang Celera ay mula kina Nico Santos at Queenie Villar na isa ring 1-star award din ng Michelin Guide. Ayon sa website, nag-aayos sila ng Asian cuisine na may impluwensya mula sa iba't ibang kontinente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpasok muli ng dry season, inaasahan na naman ang mainit at malagkit na panahon. Kaya naman ang MMDA muling inilunsad ang programang Heat Stroke Brake Policy para sa mga kababayan nating traffic enforcer at street sweeper upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa gitna ng kanilang pagtatrabaho. Ang buong detalye sa report na ito. Muling inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang Heat Stroke Brake Policy para sa mga traffic enforcer at street sweeper. Epektibo ang polisiya mula March 16 na tatagal hanggang May 31 bilang proteksyon sa mga field personnel sa nagbabadyang pagpasok ng tag-init sa bansa. Batay sa Memorandum Circular No. 04 Series of 2026 ng ahensya, may karapatan ng mga field personnel sa 30 minutes na pahinga kada shift upang makaiwas sa heat stroke at iba pang sakit na dulot ng init. Samantala, magkakaroon pa ng karagdagang 15 minutes na pahinga kung aabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index na maitatala sa Metro Manila. Ipatutupad ang mga pahinga ng salitan sa mga tauhan sa parehong lugar upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang traffic management at road clearing operations. Dagdag pa na lahat rin ng satellite offices ay susuplayan ng inuming tubig upang matiyak na hydrated ang mga personnel habang sila ay nasa duty. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, binuksan na ang mga bagong shower room na ipinatayo ng Metro Manila Development Authority o MMDA na matatagpuan sa kabaan ng MMDA Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Ito ay para sa mga siklista o di naman kaya para sa mga taong nakatatapos lang na tumakbo o mag-workout para sila'y makapagayos bago pumasok sa eskwela o trabaho. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, bagamat maliit na inisyatiba lamang ito ng ahensya, malaking tulong naman ito na isulong ang nice na active transport sa Metro Manila. Bukas ang nasabing shower room mula alas 8 ng umaga at mayroon itong 8 shower facility na kayang mag-accommodate ng hanggang sa 500 individual kada araw. Sa mundo ng palakasan, humakot ng kabuang 8 medalya si Filipino-Italian skier Francis Cesarelli, kabilang dyan ang 3 ginto mula sa ginanap na National at Junior Championships sa Montenegro. Yan ay kasunod ng kanyang pagre-representa sa Pilipinas para sa 2026 Winter Olympics sa Milan Cortina noong nakaraang buwan. Basta sa balitang sports, ihahatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Nagpakitang gilas si Francis Cesarelli matapos makasungkit ng 8 medalya, kabilang ang 3 ginto sa National at Junior Championships sa Montenegro noong March 9 hanggang 13. Nasungkit ng 22-year-old athlete ang kanyang unang gold sa men's giant slalom ng National Junior Championships sa Kolasin, kung saan tinalo niya sina Branislav Petrovic ng Montenegro at Harutyun Hartunya ng Estados Unidos. Nasundan pa ito ng 2 gintong medalya sa slalom events sa Entry League FIS 1 at Entry League FIS 2 categories ng International Ski and Snowboard Federation. Bukod sa 3 ginto, nakakuha rin si Cesarelli ng 3 silver at 2 bronze medals sa iba't ibang slalom at giant slalom events sa loob ng 5 araw na kompetisyon. Matatanda ang lumuhok din si Cesarelli sa 2026 Winter Olympics sa Milan Cortina, kung saan nagtapos siya sa ika-54 na pwesto sa men's giant slalom event. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo ng showbiz, may bumisita na namang nagagandahan at very talented Thai actresses sa Pinas nitong weekend. Balikan ang saya sa Manila fan meet ng Kao Jane sa report ng ating showbiz, Angel. From sketches to stage, isa ka ba sa mga tumutok sa Thai Jill series na Love Design? Ang mga bidang sina Kao at Jane bumisita sa Pinas para sa kanilang first ever fan meet. Napuno ng hiyawan ang SM Skydome sa sizzling performance ng mga Thai actress na sina Kao Sipatsara, Jane Matika aka Kao Jane, Jane Kao. Sumikat ang dalawa nang bumida sa romance drama na Love Design na inilabas Oktubre noong nakaraang taon, kung saan gumanap sila bilang mga architect. Samantala, matapos naman ang pagpapasiklab sa stage, game na game rin itong nakihep-hepore with their fans. At ang winner, maswerteng nakapag-uwi ng signed t-shirt. Pero bukod sa sayawan at kulitan, isang duet performance din ang inihandog nila sa fans at dito narinig ang kanilang rendition ng OPM song na Your Love. Sa uli, labis ang pasalamat ng girls at wish na muling makabalik sa Pinas. We're so happy to be here and to see our fans from the Philippines. We love you so much and hi kita! Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, paganda na araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang the better news. Ako si Vic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.